O yan, ayan na naman tayo at meron naman tayong pag-uusapan. Meron naman ako sa inyong kokomentaryohan, no? Meron tayong nasagap na chismis. Meron tayong nasagap na chismis. So parang tinitira si Isko nito eh. Kape ka to. Kape tayo dyan. Kape. Maulang hapong po sa inyo lahat at ito naman si Kuya Goods na babalik. Pagbibigay sa inyo ng panibagong reaction video. Napanood ko lang to, talaga namang ito komentarista to eh. Pero mahilig itong bumira na kahit ang mga tao walang ginagawa sa kanya. Easy ka dyan, boy. So itong tao na to, binira si Yorme. Dahil ba galit ka kay Mocha Uson kaya tinitira mo na itong si Yorme? Wag ganon. Dapat hindi ka bitter, no? Doon ka lang sa isa pero wag mong titirahin si Yorme, marami kang makakalaban. Tama ba? So, yan, pakinggan natin yung mga bira nito kay Yorme. Alam natin na ito yung TBJ Defender, no? Siya yung taga-defend ng TBJ eh. Malaki siguro galit na ito kay Yorme, kaya ganito, binibira si Yorme. So, umpisa na natin, ha? Let's go! Mga susunod na araw, ha? Oo. Ito ha, Mocha Uson to run for Councilor in Manila 3rd District under Isko. So, ibig sabihin to si Isko, para bang ang dating ginagawa niya ng tulay, nilalakaran niya na si Mocha Uson papunta sa mundo ng mga DD ship. Bakit ginamit po yung mga parang ganon. Nagbanggit ka pa ng mga ibang mga tao rito. Bakit mo kailangan silang isama rito? Grabe kang tao ka, lahat na lang. Meron kang gustong tirahin, pero si Yorme sinasama pa sa paninira mo. So may nabasa nga akong mga comment, no, na iniidolo ka nila, pero pag si Yorme daw ang titirahin, ay aalis sila sa'yo. Tuloy! Sabi ko nga sa'yo, Isko, sir, kung yung mga follower mo, mga butante mo, nung tumakbo ka dati, okay yung Isko dati na yon. Wala ka nang pakialam doon. Sino ka ba? May ambag ka ba sa Maynila para tirahin mo si Yorme? Huwag ka na magpapapel, no? Nagsimula ka lang naman sa tapos ngayon papapil-papil ka. Oy. Hindi ka mananalo sa mga taga Maynila, lalo na yung mga Esconia supporter, no? Baka mawalan ka pa ng views. Huwag ganon. Pati si Yorme, titirahin mo. Ano ka ba? Pero kung ibang Isko mapapakita ngayon, tapos ibang Isko yung nakikita nila nalalandasin, maniwala ka. Ikakatalo mo yan. Ano ka? Sino ka para sabihin niya nagkatalo? Alam mo ba yung survey ng Okta Research? Ano ambag mo ngayon diyan sa Maynila? Bakit kailangan mo bumanat ng ganyan? Galit na galit ka kay Yorme, no? Dahil TBJ Defender ka, tapos na yun. Sasawsaw ka sa issue, ganon. Kailangan mo sumawsaw sa issue. Ganon ba yun? Kumain ko ang mukha mo Kape muna tayo. Baka mamaya tuloy. Maniwala ka, yung mga bumoto sa'yo dati, hindi na ganun karami yan. Ano mo nga nasabi, halos mag 80% nga sa Okta survey. Ikaw talaga, masyado kang mapanira eh. Wala ka namang ambag sa Maynila eh. Ganyan ka ng ganyan. Bakit? May nabayaran ka rin ba? Tapos, usaping utang, meron kasi siyang, kasi,
Merong istorya, mga kababayan, na Ano, basahin mo. Anong istorya? Ha? Paggawa-gawa ka ng ano, hindi mo kabisado, dapat kabisado mo. etong si Isko Moreno sa kanyang panunungkulan daan sa Maynila, nakapag-iwan yata siya ng malaking utang. Hindi ko sure, ewan ko lang kung magkano, pero nasa bilyones yata. Oh, ay magkano? Dapat alam mo. Dapat alam mo pag magagawa ka ng komentaryo, alam mo. Sabi rito, sabi, yung FB page na iyong maaasahan. Biglang liko, question mark. Yun yung caption dun sa post. Muling nagparinig si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagso sa kanyang dating mga kaalyado matapos siyang paratangan ng kaliwat kanang issue. Anya, kung sinabi nila na masama siya, lalabas umano na masama rin sila dahil sila ang magkakasama sa Maynila. Tama. Anong pinuputok ng butsi mo? Ha? Ano ngayon pinuputok ng butsi mo? Nung nakarang administrasyon. Ewan ko kung totoong sinabihan siyang masama or masamang tao. Wala naman yata nagsabi ng ganun. Sinabi mo, kakasabi mo pa lang eh. Di ba? Padagdag ka rin ng issue eh. Kaganda-ganda ng ginawa ni Yorme sa Maynila. Ngayon, ginagawan mo ng issue. Isko, exaggerated naman yata yan. Meron ba nagsabi mismo, letra por letra, word for word na sinabi, masama ka Isko? Wala naman yata. Pinaratangan sa kabilang kampo si Isko, nilubog umano sa utang ang lungsod ng Maynila. Sagot ni Isko, kailanman hindi niya ito tinago sa taong bayan. Totoo naman meron pa nga siyang mga ginagawang every Friday. Sinasabi niya, ito yung ginawa ko. Tapos ngayon, magbabasa ka ngayon dyan, magkokomentaryo ka, parang baseless naman ata yan. Para lang saan yan, yung ginagawa mo. Di ba? Tuloy. Yan. Wala naman yata rin sinabi sa yung tinago mo. Wala naman, may nabasa ka bang tinago? Sige, basahin mo kung may tinago siya. Pinakita niya nga, ba? May resibo umano ang lahat, kagaya na lamang ng food boxes, bakuna, mga bagong ospital, mga bagong paaralan at pabahay. Dagdag pa ni Isko, ang kabilang kampo rin mismo ang nag-aproba. Ibig sabihin pumayag. Pumayag na magkaroon ng utang ang Maynila sa kalagitnaan ng pandemya. Bakit nila nakalimutan umano nila ang lahat ng naging proyekto sa pamalaang lungsod noon? Para pinalalabas na rito sa kanyang statement ayon dito sa balitang ito, nitong FB page na to. Si Yorme, Anong Ano? yung mga inutang niya dati nung sa kanyang panunungkulan. Hindi inutang niya. Inutang nila. For correction lang Inutang nila. Ikaw na masyado ka naman magsalita. Dapat aralin mo muna. Nagbabasa ka na nga lang, hindi mo pa inaayos eh. Di ba? Panoorin mo ng gusto. Hindi yung bira ka ng bira, binira mo yung napakagaling na tao. Kasama mo pa yung Duterte dito. Wala namang kinalaman si Duterte sa tinitira mo. Kung Duterte tirahin mo, huwag mo titirahin si Isko. Kasama ang pandemic nung panahon na yon, pumayag ang kabilang kampo. Ibig sabihin, ito. Anong kabilang kampo? Wala pang kabilang kampo, magkakasama pa sila. Ito talaga. Di ba? Anong kabilang kampo pinagsasabi mo? Isang kampo pa lang yung kasi magkakasama sila. Di ba? Ito, kampo nila Mayor Hani Lacuna ito. Dagdag pa rin sa balita. Di masama rin kayo. Asama ko kayo nang gumawa nito eh. Teka,
Oh, kanino bang sinabi mo? Wala namang sinabing ganyan. Saan bang balita yan? At mabasa. Oh, i-share mo, hindi yung babasa ka dyan. Ano ka na, kagaya ng ginagawa ko nito, pinapakita ko yung mukha mo. Oh, di ba? Eh, hindi yung babasahin mo, hindi mo na pinapakita. Ano ba yan? Masyado ka naman pasikat. Gamit yung letra. Real talk lang. O, di magsalamin ka. Kung malitan. Magsalamin ka na. Ako nga, may salamin eh. Dahil maliit ang tingin ko eh. Damay-damay na tayo. Inaprobahan nila yon, pinayagan ba nila yon, lahat kasama doon eh. Ang tanong, nayari ba ang pera ng taong bayan? O hindi. Ayan ang sabi niya ha. Ay, pinaliwanag naman yan. Sama-sama katabi si Hani Lacuna, no? Nung pinaliwanag ito. O, nasan ka ba nun? Baka nasa, nasa ilalim ka ng saya ng airmat mo. Ha? Baka naman ganon, o. O, andun si Hani Lacuna nung piniwanag ito sa mga tao. Diba? O tanungin naman kita, Isko. O, sige, tanungin mo. Ha? O, bakit nakanganga ka? Bakit nakanganga ka? Magtanong ka lang, wag kang umanga. Aba. Una-una, wala naman yata sinasabi na tinago mo. Oh. O na sineryo, tinago mo, nilihim mo na may utang. Nakakatawa talaga to. Di ba? Magbabasa na nga lang siya. Gagawa pa siya ng sarili niyang script. Di ba? At mga kasama, nakakatawa ito eh, di ba? Wala namang sinabi na tinago. Di ba? Andun yung video, katabi si Mayor Lacuna, no? Nung panahon niya, vice pa si Lacuna noon, andun si Mayor Isko, magkatabi sila. Ang sabi ni Yorme, eto umutang ako. Umutang ako dahil sa inyo. Dahil mahal ko kayo. O ngayon, gagawa mo ng issue. Aba, matindi ka. O, tuloy. Malaki ang Maynila. Tanong ganito. Nung nangungutang ka ba nung mga panahon na nandiyan ka sa Maynila, nanunungkulan bilang mayor? At yung sinasabi mong kabilang kampo ngayon na kung saan kasama mo noong administrasyon mo sa Maynila. O, kita mo, ikaw rin nagsabi. O, ano problema doon? May problema ba doon? O, parang wala naman atang problema doon. Sige, tuloy. Nung pumipirma sila, nung pumayag silang mangutang ka kung saan-saan para sa Maynila, pagawaan ng mga ganitong proyekto, sinabi mo ba na itatakbo ka ng presidente? Oy! Anong kinalaman doon? Anong kinalaman kung tatakbo siyang presidente? Yung panahon na yon, ang usapin doon, nangutang siya para sa taong bayan. Di ba? Bakit ipapasok mo yung tatakbo siya pagka-presidente? Ano kinalaman niya na doon? Wala namang usapin na ganun eh. Magko-comment ka na nga lang, mali-mali, paayusin mo. O, pabilipin mo yung tao, yung mga subscriber mo na naka-subscribe sa'yo, pabilipin mo sila dahil kinomento mo ngayon to Diba? Komento mo ngayon, pabilipin mo sila, paniwalaan mo sila sa kwento mong ganyan. Tapos tatanungin mo si Isko kung nasabi mo ba doon kay Hani Lacuna kung tatakbo kang presidente. Ano kinalaman doon sa utang nun? Yung utang na yon, yung utang na yon para doon sa mga taong bayan nung panahon ng pandemic na kailangan talaga ng tulong ng mayor. Ikaw naman alam namin marami kang subscriber. Pero yung utak mo gamitin mo hindi si mayor, wag si mayor. Alam ko depender nga ng TBJ, pero alam ko binibira mo si mayor dati pa eh. Pero ngayon sa panahon na 'to hindi ka mananalo. Maraming babati ko sa'yo. Okay, tuloy. After mo manungkulan niya sa Maynila at ang magbabayad na yung susunod sa'yo. Alin? Alin sinasabi mong magbabayad susunod sa'yo? Natural. Pero hindi sa bulsa ni Lacuna. Kukunin nyo sa IRA every year. Ikaw nga gumamit ka nga ng utak. Natural. Ginamit yung pera sa papagawa ng ospital, condominium, Manila Zoo, pandemic time, at sa mga nasa Riles, yung mga napaalis sa Riles, yung mga napaalis sa creek, sa mga barangay-barangay. Yung utak mo bago ka bumira,
gamitin mo, mag-isip-isip ka. Uy, wag mo sabihan na. Ito salbahay talaga tong sound effect na to. Go! Bira! Sinabi mo bang ganon? Tanungin kita. Sinabi mo bang, mangungutang tayo. Pero after itong panunungkulan ko, after ko magpapogi, tatakbo na ako presidente. At Oy! Ito. Di ba? Ano naman kinalaman kung tatakbo after magpapogi? Di ba nandun pa siya, nanunungkulan siya, pinapagawa na ongoing na yung Manila Zoo, na-inaugurate pa nga yung iba, yung condominium, pati yung eskwelahan, nakanganga ka na naman eh. Di ba? At sa mga kasama, paniniwalaan nyo ba itong tingnan mo, ang pogi-pogi pa naman ito. Kaso nga lang talagang parang... At di ko masabi na ako'y isang Ano? Grabe ka talaga. Defender ka nga. Game, banat. ang maghihirap magbayad itong malaking utang nito yung susunod sa akin. Sinabi mo bang gano'n? Baka di mo naman sinabi. Galit na galit ka. Apektado ka. Taga Maynila ka ba? Apektado ka masyado. Hindi ka naman taga Maynila eh. Masyado kang apektado. Di ba? Yung mga subscriber nito, pag napanood nyo to, naku, baka mamaya umalis kayo dito sa kanya. Yung mga Eskonya na. Alam nyo na. Wag nyo na panoorin to. Ay! Panoorin nyo pa rin, ha? Kami magkaibigan naman talaga ng mga ganyan eh. Komento lang tayo. Pero wag mo titirahin si Eko, kundi magtitirahan tayo sa komentaryo. Wag mo titirahin si Isko, ha? Diretso. Dapat sinabi mo kasi alam mo, sa totoo lang, Isko Moreno, sir, Yorme. Yon. Thank you. Nag-share ka, ha? Hindi ko alam yung style mo, ugali mo. Ako, nagtataka ako sa'yo eh. Kalagitnaan ng kaguluhan sa may... Kaya mo, baka mamaya nagugutom ka lang eh. Bakit paano mo malalaman sa hindi ka nga taga Maynila? Nagutom ako sa'yo eh. Nagutom ako sa'yo. Tuloy. Itbulaga, tsaka doon sa tahanang pinakasarado. Ito, sasabihin ko sa'yo. Pasensya na kayo ha. Nagutom ako dito sa taon to eh. Ikaw, nung in-appearance sa Itbulaga, yung tape na sinasabi nyo, artista yan eh. Diba? Wala siyang pakialam kung may masasagasaan siyang mga dating taga-Itbulaga. Diba? Kahit ikaw naman eh, anong pakialam ko? In-offeran lang naman ako. Diba? Artista ako. Kaya kong umarte, kaya kong magdrama. Diba? Kaya kong ipalabas sa tao na masaya ako sa ginagawa ko kahit yung merong original na Itbulaga talaga. Nangyari sila sa kanila ng Itbulaga at si halusos ang sisihin mo, wag si Yorme. Diba? Pero siya, may talent naman, may talent fee siya. Di ko kunin ko, trabaho to eh. Ko naman grabe ka naman tuloy. Bilang artista, at mga veterano yung mga involved dyan, Tito Vic and Joey, nagtataka nga ako sa kalagitnaan ng kaguluhan ng issue na yun, bakit tinanggap mo yung project eh? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, artista yan. Ikaw nga kasagsagan ngayon ng nakita mong malakas ngayon ng banat kay Isko, sumasaw-saw ka eh. Di ba ngayon nasa ka? Di ba ang binabanatan mo, yung kaganyan sinabi mo, tapos ngayon sasaw ka dito. Bakit? Umiinit ba ang issue rito ngayon? Maganda ba ngayon ang views dito? Ha? Sige, tuloy. So, ano ibig sabihin nun? Parang... Anong klaseng ugali yun? Dapat kung talagang mahal mo or iniisip mo ang Maynila, after mong gumawa ng proyekto dyan sa Maynila, hindi ka muna tumakbo ng presidente. Dapat nag-isang term ka pa. Para yung sa unang termino mo sa Maynila, yung ginugol mo ng ilang taon, yung mga proyekto ginawa mo habang nangungutang.
tumakbo ka pa ng isa. Para kung nanalo ka, doon mo naman aasikasuhin kung papaano mo babayaran yung mga inutang mo doon sa unang term mo. Kumbaga lilinisin mo naman yun. Ang nangyari, gumawa ka nga ng gumawa ng proyekto. O nagpapogi ka nga, tapos parang yun ang ginamit mo para mapansin ka sa pagka-presidente mo. Ay, nako. Yan pala ang mentalidad mo. Ngayon, sasabihin ko naman sa iyo yung sinabi mo na ganyan. So, hindi siya nagpapogi. Umpisa pa lang, maganda kagad ang pasok ng karera ni Yorme. Ibig sabihin, from mahirap, naging konsihal, naging artista, from mahirap, naging artista, naging konsihal, maganda na ang presyo ng tao sa kanya. Na marami siyang natutulungan kasi alam niya yung laro ng masa. So ngayon, ikaw ba naman, mayor ka na at kilala ka na rin sa mga ibang lungsod. Ngayon, meron ka nang nagawa. Alam mo na sa sarili mo, meron ka ng kakayanan. So, gusto mo mamuno sa Pilipinas, siyempre, tatakbo ka. 'Di ba? May pagkakataon eh. Meron kang alam mo sa sarili mo na kaya mo na. 'Di ba? Kaya mo nang manungkulan ng isang bansa. So, lahat naman may mga pangarap eh. Ikaw nga, bakit ka nag-YouTube? Ang tanong ko. 'Di ba meron ka ring gusto? Wag mo itatanong sa tao, wag mo babaliktarin yung tao. Hindi ka kilala ni Yorme. Wala kang ambag kay Yorme. Tuloy. Nagtayo ka ng ganito, nagtayo ka ng ganyan, nagtayo ka ng ganito. Ano naman, kung nagtayo siya, ano problema mo doon? Apektado ka? Apektado ka. Huwag kang magalit. Tingnan mo yung mata mo, nanlalaki na, oh. Uminom ka na ba ng gamot mo? Baka hindi ka pa uminom ng gamot mo. Ma-high blood ka, maestro ka dyan. Ang taba mo pa naman ngayon. Diretso. Ay sa palagay mo, maunlad ang Maynila pagka ganung marami kang iniwang utang? Saan? Ayun ay mababayaran ng IRA. Ikaw naman, oh. Merong kita ang gobyerno. Every year may 2 billion IRA ang gobyerno. Yun doon kinukuha. Anong sinasabi mong lulubog? Yung mga bayad sa tax, doon na pupunta, binabayad naman. Ginamit ni Isko ang utak niya. Alam mo yung Mandanos ba yun? Mandanas rule? Alam mo ba yun? Baka hindi mo alam. Kaya, alam mo, galit ka na. Galit ka na naman. Nakanganga ka na naman. Yung tiklop mo muna yung uso mo. Tiklop mo muna yan para magkaintindihan tayo. Masyado kang apektado eh. Ngayon, ginawa niya lang yon kasi meron siyang utak. No? Hindi kagaya mo parang makabira lang. Makabira ka lang kahit yung utak mo sa talampakan, iaangat mo rito para magkalaman lang. Ay, baligtad pala. Wala pala ata. So, ganito. Doon, yung IRA, yun ang binabayad, para sa kaalaman mo lang, para hindi ka nganga ka lang nanganga. Tuloy. Wala namang iniwang na malaking utang bagkus iyon nababayaran. Huwag kang high blood, para sa susunod na rebat mo sa akin, ay medyo maganda-ganda na, Okay? Paano mo masasabi ang isang lungsod na may mga pinatayo kang ganyan pero iniwan mong malaki ang utang? Sa tingin mo ba yung malaking utang na yun hindi apektado taong bayan sa Maynila? Hindi. Alam mo bakit? Ito rebat ko sa'yo Nagpagawa ng ospital. Ospital, nakikinabang ang mga taong bayan ng Maynila. Alam mo yan, Tandaan mo. Gamitin mo utak mo, gamitin mo. Napapakinabangan na yung ospital. Di ba? Pangalawa, yung Manila Zoo, kumikita. Kumikita, Tandaan mo, pasok mo, Baka naman ilabas mo sa kabilang tenga mo, Pangatlo, yung mga nasa condominium na nabigyan ng pabahay. Di ba? Meron din yung kita. Yan, every month, magbabayad yung mga nakatira doon, papasok yun sa gobyerno ng Maynila.
Yun ngayon ang pambayad ng, oh, hindi ano pambayad yun pambayad. Ano pa ba? Oh, sabihin natin bakit? Ang iba bang umupo doon, may napatayong ganon? Nabaon din ng Maynila ng utang, pero walang napagawa. Tandaan mo, pasok mo sa utak mo yan, wala kang ambag sa Maynila. Wala kang ambag sa Maynila, tandaan mo yan. Sige, Banat. Ha? At tingin mo ba hindi apektado? Hindi ba apektado yung mga pinatayo mong ospital doon? Oh. Paano nga magkakapektado nakakatulong nga yung ospital na yon. Oh, 'di ba? Baka mamaya doon ka dalhin. Sabihin ko kay Yorme, Yorme, i-out mo 'yan kasi tinitira ka niyan. Ha? Kawawa ka diyan, 'di ba? Huwag ka sanang dalhin doon sa ospital. Baka sabihin ng ito yung tumitira sa atin, oh. Sa sinasabi wala raw pakinabang ospital. Bira. Oh, nagtayo ka ng mga ospital. Tapos umalis ka, malaki utang. Sa tingin mo nga, yung mga yan, hindi ba apektado doon sa mga pinatayo mo dahil malaki utang na iniwan mo? Sa tingin mo, bilang... Ang kulit mo din, Sabi nga yun, mababayaran nga yun nasa sa ira ng ng Maynila. Every year, 2 bilyon ang ira ng Maynila na dadagdagan pa. Pasok mo dalawa na, ipasok mo sa dalawang tenga mo. Every year. So magkano? Hindi mo nga alam kung magkano yung utang. Utang nila yon nung magkasama pa sila. Huwag mong tinutumbok na kay utang lang ni Yorme. Utang ng gobyerno nila noon nung magkakasama pa sila. Nakanganga ka na naman. Huwag kang nganga, High blood ka Baka magpa-BP ka, tawagin mo siya, magpa-BP ka. Kawawa ka dyan pag umi-straight yung paa mo dyan, Huwag kang nganga. Diretso. Politiko, hindi apektado ang pondo? Gutom ako sa'yo, Kaya dapat ang ginawa mo, kung talagang mahal mo ang mga taga Maynila, tumakbo ka ng pagka-mayor ng panahon na yon, nagtayo ka ng mga proyekto na habang nangungutang ka, dapat tumakbo ka pa ng isang termino, tapos doon mo naman lilinisin yung mga inutang mo. Mahal niya nga taga Maynila Totoo, baka mga tumalsik sa mukha mo ito kinakain. Kaya nga nagpagawa ng ospital dahil mahal niya ang Manileño. Dahil nakita niya ang Maynila, yung hospital doon, parang hindi kaaya-aya. So gumawa siya ng magandang ospital para sa taga Maynila. No? Pangalawa, yung school. Dahil nung bata siya, nag-aral siya doon sa mga public school, hindi ganun kaganda talaga. Ngayon, ginawa niya parang class, Take note! Ikaw na naman, bibira ka na naman Ginawa niya parang Lasal. Para maging maayos yung mga edukasyon ng kabataan, di ba? Ngayon, sasabihin mo, tumakbo pa ng para bayaran ng utang. Sabi ko nga sa'yo, nababayaran naman ng utang. Nababayaran galing sa ira. Saka wag mo siya ka-questionin na bakit siya tumakbo ng pagka-presidente. Ano bang pakialam mo sa kanya? Di ba? Hindi ka nga niya kilala. Kilala ka ba niya? Kilala ka? Nakanganga ka na. Nakanganga ka na naman. Wag ganon. Takpan mo yung bibig mo. Bibig mo, takpan mo. Go! Tapos kapag okay na, doon ka na bumitaw. Tumakbo ka ng gusto mo. Ikaw pala desisyon ka rin, no? Pala desisyon ka. Inuunahan mo pa yung tao. Di ikaw na lang kaya tumakbo. Banat. Para yung papalit sa'yo, hindi naman ka... Huwag na natin panoorin yung ads nito. Nari naman itong yung sa akin lang panoorin nyo, Bawa. Hindi, nangyari. Pinagmamalaki mo, may mga tinayukan ganyan, may mga tinayukan ganyan. Natural. Yung ibang mayor ba may nagawa? Yung ibang mayor ba may naiwan bang
mga building, mga ano? Ano nagawa ng ibang mayor? Ilang mayor na nakaupo dyan? Ano nagawa? Yung baha. Baha, basura, ha? Yun ang naiwan ng mga nakaraang mayor. Si Yorme, may naiwan siya. 'Di ba? Napakaganda. Kaya nga siya hinahanap ng taong bayan eh. Ikaw talaga, masyado ka oh. Go! O, tapos iniwan mo bigla, nagpresidente ka. Parang ang nangyari, ginawa mong ginawa mong puhunan yung mga pitinayo mo para mapansin ka, para maiboto ka sa presidente. Ikaw pa ulit-ulit ka. Kanina ka pa. Sinabi mo na yan kanina, di ba? Ha? Wala ka na bang masabi? O sige, pagbibigyan kita kasi may nunguya pa ako eh. O sige, bira. Hindi. Iniwan mo ng may utang yung Maynila. Malaki raw yung utang na iniwan mo eh. Oh. Sige nga, Yorme, kung talagang, di ba, sinasabi mo, kung napapanood mo to, hinahamon kita, sir. Di ba sabi mo, dito ha, sabi mo raw dito, hindi sa FB page na iyong maaasahan. Basa! Ang tagal! Anong am? Aam ka? Gatas nyo na! Gatas na bigas? Ano sabi rito? Magbabasa ka na lang, di mo pa ayusin. Ang di niya lang at di ko masabi na ako'y isang Tuloy. Sipain ko ang mukha mo. Hindi mo may sinabi siya rito eh. Hindi niya raw Basahin mo na maayos! Easy ka dyan, boy. Tarantado ito. Magbabasa ka na lang, ayaw pa ayusin, no? Ikaw na nga lang bara! tinago. Hindi niya raw nilihim yung mga utak yan ha. Pinaratangan ng kabilang campus Isko, nilubog umano ang utang ng Luzon, Manila. Sagot ni Isko, kailanman hindi niya ito tinago sa taong bayan. Totoo. May resibo umano ang lahat. Kagaya na lamang ng food boxes, bako na mga ganyan. Sige nga. Totoo naman, di ba? Ano pa ba ang inaano mo? Lahat naman dokumentado, black and white. Ano pang problema doon? Hindi tinago bagko sinabi yan every Friday sa mga taong bayan. Wag kang tira ng tira ha. Baka pag ikaw tinira sa pool. Go, bada! Nga, kung hindi mo tinago, may resibo yan. Sige nga, gumawa ka ng isang statement kung magkano ang mismong iniwan mong utang, kung ilang bilyon. Ikaw pala desisyon ka talaga. Bakit? Tapos na nga yung termino niya eh. Ando na yung sinabi ni Lacuna na 17.8 billion, 17.1. Check ko ha, para sure tayo. Baka sabihin mo, niloloko kita. Check natin ha. 17.8 billion. Tandaan mo ha. Hindi yung 25 ba? Hindi 25 billion. Tandaan mo, 17.8 billion. Okay? Sige nga. Gumawa ka nga ng statement. Sabihin mo mismo, nung umalis ka sa pagka-mayor sa Maynila at naging presidente ka, tumakbo ka ng pagka-presidente, i-announce mo nga kung magkano naging utang mo dyan sa Maynila na iniwan mo, ilang bilyon. Sino naman yung umalis sa pagka-mayor ang nagsasabi ng ganun? Ikaw nga, mag-isip ka nga. Ipahalungkat mo sa COA kung gusto mo. At may report naman yan sa COA, lahat na submitted. Ito naman. Kala ko to political analyst to eh. Hindi ko alam eh. Kasi minsan napanood ko to, bira lang to ng bira. Ngayon, siguro gumagawa lang to ng content, kagaya ko, content creator na tayo ha? Sige, banat. Baka mamaya maganda yung banat mo, iriribat natin yan ha.
Mm. Hmm. Oh, 'di ba? Kasi nga mga kababayan, isipin mo, naging mayor ka ng Maynila, nagtayo ka ng mga gusalik, mga ganyan ganito, mga Paulit-ulit ka talaga, wala kang ano, hindi ka, para ka sirang plaka. Paulit-ulit ka na lang. Ano ba gusto mong palabasin? Pag wala na, hinto na. Pag wala na masabi, tama na. Ganun lang kasimple yun. Sipain ko ang mukha mo. ospital. Tapos iniwan mo namang malaki ang utang, iniwan mo. Nagpresidente ka. Sa tingin mo ba, maunlad Inulit na naman niya. Sige, pagbigyan na natin to. Sige, ulitin mo ulit. yung ganon? Tanungin kita. Tanungin kita, sir, ha? Tanungin kita, di ako galit sa'yo. Tanungin kita. Kumbaga, ikaw ulit. Hindi rin kami galit sa'yo. Ngayon, yung subscriber, yung mga esko niya na magagalit sa'yo. Ngayon, marami kang subscriber na mahal si Isko, si Yorme. Ngayon, baka mabawasan ka ng viewers. Mabawasan yung, alam mo na, di ba? Kaya, boy. Easy ka dyan, boy. Easy lang, Bira. Politiko, ako nagtatanong sa'yo bilang isang netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas, hindi naman Maynila eh. Bakit hinahanap mo yung pinag-i-statement mo pa si Yorme? Hindi ka naman pala botante ng Maynila. Bira ka ng bira. Ano bang meron sa'yo? Nabayaran ka na ba? Magkano? Magkano? Balato naman. Tarantado ito. Nagtayo ka ng maraming ganyan. Pero ang laki ng iniwan mong utang doon sa dati mong hinawakan lalawigan. Tingin mo maunlad ba yon? Paulit-ulit. Bakit hanggang ngayon maunlad ang Maynila? May utang ang Maynila pero maganda ang Maynila. Maunlad ang Maynila. Ano pa bang gusto mong sabihin? Uulit na naman tayo? Sabi ko nga sa'yo, kahit may utang ang Maynila, nababayaran every year. Sinabi rin ni Lacuna na kababayad niya lang ng 2 billion mahigit sa pagkakautang nila. Baka sabihin mo, utang naman ni Yorme. Pagkakautang ng nung magkasama pa sila. Walang sisihan. Diba? Parehas naman sila eh. Ngayon, ano ba yung stand mo? Para kanino ba yung stand mo? Ang stand mo ba para kay Di stand mo. Pero yung babanatan mo si Yorme para siraan, ikaw nagsisimula ka na eh. Defender ka. Ngayon, defender na rin ako. Huwag kang nakakanga. Papasukan ng langaw yan. Bira. Maunlad ba yung ganon? Sa tingin mo, nagtayo ka ng mga ganitong ospital, ganito ganyan, iniwan mo, malaki utang, sinalo. Ngayon, ng bagong mayor, sa tingin mo, yung mga tinayo mo, mga kung ano-anong proyekto, hindi ba apektado yon dahil may iniwan ko? Inulit na naman. Para tayo nasa hukuman, no? Sige, okay, sige. Para tayo maganda yung ulitin mo ulit. Baka mapaamin mo si Yorme. Ulitin mo ulit yung tanong mo. Para to si Judge, Judge Curampong eh. Kung utang, sa palagay mo? Sa palagay mo, hindi apektado? Ano pa? Ulitin mo ulit. Mga kasama, ito ba paniniwalaan nyo? Kung ito yung abogado nyo? Hindi tayo magkaaway komentaryo lang tayo. Na-comment mo si Yorme, mako-comment kita, di ba? Pero easy ka lang. Huwag ka masyadong galit. Sayaw muna tayo para hindi ka masyadong kalma ka lang. Okay, tuloy. Kaya dapat yan, ang ginawa mo, nag-mayor ka, nagtayo ka ng mga proyekto, tumakbo ka pa ng isang termino. Inuulit mo na naman. Paulit-ulit na lang tayo. Sinasagot nga kita. Diba? Ba't ka ba nakikialam kay Yorme? Gusto niya nga tumakbo dahil alam niya sa sarili niya na kaya niya ng manungkulan sa isang bansa
At marami rin siyang supporter, no? Kung hindi lang natapat siya sa panahon na kasagsagan na mabigat ang magiging kalaban, si Yorme na ang presidente, ha? Tandaan mo yan, ha? Ay, hoy, huwag yan. Huwag. Sama yan, ba't yan? Turoy! Isin mo naman ngayon Ay, huwag na natin ito panoorin. Ha? Yung sa akin na lang, ha? Yung sa akin. yung Maynila. Tungkol dun sa utang. Ikaw naman magbayad. Ikaw ang nag-ano dyan eh. Ikaw ang nangutang dyan eh. Ikaw na di magbayad. Bakit? Sa taong bayan niya nga binigay yun eh. Ito talaga, ang tigas talaga ng kukote mo. Baka wala ka na mabanggit. Ha? Di ba binabayaran ng gobyerno? Yung inutang ay para sa taong bayan. So, sa gobyerno rin yung sa taong bayan. So, sabi ko nga, every year may IRA. So, binabayaran. Hindi tinatakasan. Huwag kang ano. Huwag kang ano. Uulit na naman. Tatapusin ko na itong komentaryo natin. Nakaka 41 minutes na ako. Para kung sakali may tatakbo ulit, maiiwan mo naman yung Maynila sa kanya. Mati-turn over mo naman ng maayos. Na-turn over naman ng maayos. Maganda. Mas maganda. Tandaan mo, may magandang school, may condominium, merong Manila Zoo na maayos, yung mga vendor sa Divisoria nalinis, may mga linya na dapat dun lang magtinda. 'Di ba? Walang mga masyadong korupsyon. Tandaan mo yan, ha? Take note, ha? Walang Eddie at Patty sa Divisoria. Ha? Take note. Nakanganga na naman eh. Huwag ka nga masyadong, baka mamaya pasukan ng langaw yan. Ha? Maya-maya tatapusin na natin to kasi wala ka ng paulit-ulit na lang sinasabi mo. Makabira ka lang eh, parang, Kasunod, pag napanood mo to, mag-rebat ka, ngayon sasagutin natin yan, ha? Para maganda yung birahan natin. Yung mga kasama ko dyan, ha? Tatapusin na natin yung video na to, ha? Kasi talagang wala na masabi. Di ba? Hindi Sabi ni Chupaeng, ilan ba? Sino nakakaalam? Ilan ang utang, ilang bilyon ang iniwan ng ilang bilyon ang iniwan ni Isko Moreno doon sa Maynila? Sabihin mo. Parang may narinig ako. Hindi ko lang sure ha. Parang narinig ko nasa 25 billion. Sige na. Sige na, 25 billion na lang gusto mo eh. Ha? Tarantado ito. Di ba gusto mo 25 million? Sige, 25 million. Tuloy. Hindi ko lang sure ha, hindi sigurado yon. Pero parang may narinig ako. Hindi ko alam kung tama yung narinig ko. Baka bagong gising lang ako noon. Baka mamaya. Or naalimpungatan. Parang narinig ko is 25 billion. Isipin mo, 25 billion sa ganung lalawigan. Grabe, laki nun. Ano naman sasabihin mo? Tatapusin na kita. Baka mamaya ulitin mo na naman. Sige, last na to ha. Pagbibigyan pa natin to ha. Game. Di ba? Ngayon may sinasabi si Mayor Hani Lacuna daw, napapabayaan yung Maynila. Ngayon, ang tanong ko, si Mayor Hani Lacuna ba walang nabayarang utang ngayon na iniwan ni Isko? Kita mo, sa nguso mo rin lumabas. Siyempre sa yung next administration, di ba? Siya yung sumunod. Ay, kailangan bayaran niya talaga yun. Kasi utang nila yun. Utang ng gobyerno ng Maynila yun. Kailangan, kung sino yung nangutang, kung sino yung sumalong mayor, babayaran yun. Hindi lang pwedeng takasan yun. Huwag kang galit, ha? Tayo yung nagko-komento lang. Huwag kang masyadong galit. So, sige, tapusin na natin at wala na mga kalatoy-latoy yung mga banat nito kay Yorme, no? So, yan sa mga subscriber ko, ha? Kung umabot ka sa video natin ito, mag-comment ka sa dulo, Yorme, ha? Para naman tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng upload videos para sa inyo, ha? Maraming salamat, lalong-lalo na doon sa mga pa 46,000 na tayo, ha? Kung gusto yung magpa-shoutout, comment lang po kayo at ako sa shoutout natin kayo. At bago yan, sayawan na! So maraming salamat sa mga sumuporta at laging sumusuporta sa channel ni Kuya Good. Sa atin pong channel to, huwag kayong magsasawang
manood ng video natin, ha? At tapusin nyo yung ads para malaking bagay po sa atin yan. At doon po sa mga migrante o FW, lagi nyo pong antabayanan yung mga upload videos natin, ha? Hindi ko po kayo bibigoyin sa pag-upload. Bibigyan ko kayo ng magandang, lalo na to, meron tayong komentaryo. Meron mga tumitira kay Isko. Bibirahin natin din yan. Kasi tinitira si Yorme na alam naman natin na magaling yung tao. Kaya ito. So, pasensya na, ha? Kaya, ano pangalan na to? Chris Ulo. Chris Ulo pala to. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!